Magandang hapon, teammates. Ako si Sheila Salaysay at ito ang PTV Sports. Narito ang may init na balitang tumatak ngayong linggo sa Philippine Sports. Nakasungkit ng silver medal ang Philippine Women's National Ice Hockey Team sa 2024 International Ice Hockey Federation Women's Asia and Oceania Cup Division 1 na ginanap sa Bishkek, Kyrgyzstan mula March 24 hanggang 30. Sa kabila man ng tatlong sunod na panalo, yumuko ang pambansang koponan sa wala ring talo na Iran 4-0 sa huling laro ng single round robin tournament nito lamang Sabado. Matapos i-anunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNBF na sa bansa gaganapin ang FIVB Men's World Championship sa susunod na taon, kinumpirma ni National Men's Volleyball Team Head Coach Sergio Veloso na sisimulan na nila ang pagpili sa mga manlalaro na magre-representa sa bansa sa pagtatapos ng UAAP Season 86 Volleyball Tournament at Spikers Turf Open Conference. Suportado ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang nalalapit na Unity League ng People's Television Network o PTV. Ayon kay Tolentino, malaking bagay ang mga ganitong klaseng tournament para mas mapalawig pa ang esports sa bansa. Naniniwala kasi si Tolentino na mapapasama sa calendar ng future Olympic stagings ang esports kung saan kilala ang Pilipinas bilang world-class campaigners. Ongoing ang registration ng Unity League para sa mga kabataan edad 15 pataas. 5 regions ang maaari nilang irepresenta sa Unity League at ito ay ang National Capital Region o NCR, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang magandang part ng grassroots development program. So pag pumasok ang Congress, different district ang pinag-uusapan dyan. So pwede na rin pumasok ang LGUs dyan, different LGUs. So yung platform nun, pwede na rin magkaroon ng competition by district. So exciting yan eh. May sponsor, yung congressman doon or mayor doon. So maglalaban ngayon ng tournament by municipality, cities, then by district, then parang palarong pambansa. Muling nagkaroon ng World Boxing Champion ang Pilipinas sa katauhan ni Melvin El Gringo Jerusalem. Napasa kamay ni Jerusalem ang WBC minimum weight title matapos talunin si Yulai Shikioga via split decision sa kanilang laban nitong linggo ng pagkabuhay sa Nagoya, Japan. Umangat ang kartada ng Tubong Bukidnon sa 22 wins and 3 losses. Ibinalsap niya rin kay Shikioga ang unang talo sa kanyang karera. Sa ngayon, si Jerusalem ang natatanging world champion ng Pilipinas sa boxing. Malaking hamon ang haharapin ng Gilas Pilipinas Youth sa kanilang pagsabak sa FIBA Under-17 World Cup sa Turkey mula June 29 hanggang July 7. Matapos ang official draw noong nakaraang Miyerkules, mapapabilang ang world rank number 25 na Batang Gilas sa Group A. Makakasama ng pambansang koponan ang mga powerhouse teams na Spain, Lithuania at Puerto Rico. Magbabalik ngayong buwan ang taunang programa ng Philippine Sports Commission na Indigenous Peoples Games. Nakatakda ang Luzon leg ng IP Games mula April 19 hanggang 20 sa Salcedo, Ilocos Sur. Ayon kay PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston, matapos sa Luzon, inalalatag na rin nila ang Visayas at Mindanao leg ng IP Games. Last year, we only had one, diba? At the start of kasi na parang naputol to eh, or the COVID na hinto. So, and then we said, hindi dapat mahihinto ito, dapat matutuloy ito, at saka palalakasin pa natin. Kaya, for this year, we asked for 3 IP games. Now, one will be here, our kick-off will be sa Ilocos Sur, which will be on April 19 to 20 na yung games niya. And then the next one will be Visayas, in Bacolod, nag-tumoking ng Bacolod dyan, will be in July. And then the third will be in General Santos sometime in October. Isa pang Filipina hooper ang nakatakdang maglaro sa Australia para sa National Basketball League 1 o NBL. Ito ay matapos na pumirma ng kontrata si Gilas Pilipinas women's shooter Jasmine Hoson nito lamang Lunes para makasama sa NBL 1 West team na Goldfields Giants. Matapos ang 16 na season, opisyal nang inununsyo ng veteran point guard na si Rajon Rondo ang kanyang pagreretiro sa NBA.
Sa loob ng 16 na taon sa NBA, 2 kampyonato ang naibulsa ng 4-time All-Star guard. Una para sa Boston Celtics noong 2008 at huli para sa Los Angeles Lakers noong 2020. Sigurado na ang Olympic ticket ni Pinay weightlifter Elrin Ando sa 2024 Paris Olympics ngayong Hulyo. Bumuhat si Ando ng 100 kg sa snatch, habang 128 kg naman ang binuhat niya sa clean and jerk para mabuo ang kabuuang bigat na 228 kg. Siya rin ang natatanging Southeast Asian weightlifter na pasok sa 59 kg weight class ng torneo. Bukod kay Ando ay nauna nang nakapasok sa Olympics sina John Februar Zaniza at Rose G. Ramos. Dahil na rin sa isang atleta lang kada National Olympic Committee o NOC ang maaaring lumaban sa Paris Olympics, bigong ma-qualify si Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na nagtapos sa ika-11 pwesto. Binuhat ni Diaz ang 99 kg sa snatch at 123 kg sa clean and jerk at tinangkang makaabante sa 127 kg ng clean and jerk, ngunit nabigo siya sa ikalawa at ikatlong attempts. Nagpahayag ng suporta ang Philippine Sports Commission sa kasalukuyang investigasyon sa viral Taekwondo varsity incident kung saan nagtamo ang isang menor de edad na yellow belter ng malubhang mga injuries dahil sa sparring kontra sa isang black belter din. Sa inilabas na pahayag ng PSC, pinangungunahan na ng Philippine Taekwondo Association ang pagresolba sa nasabing kaso upang makomit ang hustisya para sa biktima at managot ang mga may sala. Kasunod ng naging insidente, mas paiigtingin din ng PSC ang kanilang kampanya upang mapanatili ang safe sports space sa anumang palakasan. Binigyan din ng Sports Commission na hindi dapat gamitin ang sports upang makapang-abuso ng kapwa. Upang bigyang linaw ang naging paglipat ng nationality ni Filipina-Ivorian fencer Maxine Esteban, naglabas ng official statement ang Philippine Fencing Association nito lamang Miyerkules. Ayon sa PFA, si Samantha Katantan ang top fencer ng Pilipinas para sa women's foil, kaya siya ang napiling lumahok sa mga international tournaments upang subukang makakuha ng pwesto sa Paris Olympics. Kaya mariing pinabulaanan ng PFA ang mga alegasyon ni Esteban na umano'y unjust treatment sa kanya. Dahil ayon sa patakaran ng International Fencing Federation, isang fencer lamang ang maaaring ipadala ng bansa sa bawat fencing category para sa mga natitirang Olympic slot sa Asia. Sa huli, nagpaabot din ng pagbati ang PFA sa naging tagumpay ni Esteban na makapasok sa Paris Olympics. Abangan ang iba pang mga susunod nating balitang sports sa PTV News.